Paano nga ba mag-payout or mag-withdraw ng commission sa Shopee? Naku, alam ko, maraming mga Shopee affiliate na nagsialisan at napunta sa iba kasi nga mahirap i-withdraw yung commission sa Shopee. At hindi lang yon. Kung sa TikTok affiliate dapat mahaba ang pasensya mo, sa Shopee mas lalong dapat mas mahaba ang pasensya mo. Mas marami ka dapat pasensya at saka tiyaga. Kasi sa TikTok pwede kang mag-withdraw every day basta meron kang i-withdraw. Ngayon ko lang na-realize and then napanood ko rin sa isang affiliate ng Shopee sa YouTube na mawi-withdraw mo lang yung commission mo after 6 months to 1 year. Eh ako 1 year. From November 10, 2023, na-withdraw ko lang yung commission ko ngayong November 11, 2024. O, di ba? 2,000 pesos. Siyempre, nung ma-receive ko yung 2,000, parang ang saya-saya ko. Pero biruin mo yon 1 year, saka ko lang na-withdraw. Pwede ko sigurong ma-withdraw noong after 6 months, no? Pero magkano lang yung mawi-withdraw ko. Kaya parang nakita ko dito, dun sa unang taon mong pagiging Shopee affiliate, hindi talaga madali. Kahit saan naman, kahit anong app naman yan, may mga mas madali lang talaga, may mas mahirap, parang dito sa Shopee. Pero kung naghahanap ka ng kumbaga investment, oo parang investment na rin ito, lalo na sa mga mahilig mag-shopping online tapos gusto mong may maibalik sa'yo. Bakit hindi mo piliin yung mga app na pwede kang maging affiliate para kung sakali man na yung mga ino-order mo na mga bagay-bagay, pwede mong pagkakitaan pagdating ng araw, in the future. Diba? Diba? Marami talaga actually nahihirapan sa pag-payout na commission nila sa Shopee. At ito yung steps. Paano nga ba i-withdraw yung commission mo sa Shopee na 20 pesos na na-commission mo, kinita mo ng ilang buwan. Diba? So ito nga, una, dapat meron kang i-withdraw. Last year, yung ina-attempt kong i-withdraw, wala pa yatang 500 pesos. Kaya siguro nahirapan ako at hindi ko makita yung ibang option kung paano i-withdraw yung commission na yun. Kasi ang laging lumalabas dun sa option, yung CBank, which is napakahirap. Tapos, ang sabi pa doon, nakalimutan ko daw yung PIN number, yung password, hanggang sa tinanggal ko na lang yung Shopee app. So yun, una, dapat meron kang i-withdraw. Kung alam mong nasa first, second, third month ka pa lang, huwag ka munang mag-attempt. Ang gawin mo na lang, magtanim ka na lang ng magtanim. Mag-post ka lang ng mag-post ng mga videos na may mga product, na may mga basket. Okay, so yun. And then bago ka mag-withdraw, meron ka munang marireceive na email or Gmail from Shopee. Parang ito. Kapag may na-receive ka ng ganito, i-click mo yung naka-blue dyan, naka-highlights na blue na here. I-click mo yan and then mapupunta ka sa Shopee app. Madadirect ka dun sa Shopee Pay. So yung Shopee Pay na yan, dapat activated yan. Ang naalala ko, na-activate yung Shopee Pay ko nung mag-download ako ng Shopee. Tapos nung mag-start na akong mag-apply ng Shopee Affiliate. So dapat activated yan. So dyan pala mapupunta yung mga commission mo galing sa Shopee. And then dun sa baba ng Shopee Pay, pupunta ka dyan sa send money na yan. I-click mo yung send money, tapos may option dyan na other e-wallet. Dyan mo makikita yung GCash. So kung gusto mong i-transfer sa GCash or kung meron kang ibang e-wallet na nandyan sa option, dyan mo ita-transfer yung pera mo or commission mo galing sa Shopee. Yun. So yan ang mga simple steps kung paano i-withdraw or i-pay out yung commission mo sa Shopee. Diba napakasimple lang, pero sa una talaga mahihirapan ka. Ang Shopee Affiliate ay hindi para sa mga maiksi lang ang pasensya, yung nagmamadali kang kumita, hindi para sa iyo ang Shopee Affiliate. Pero kung mahilig kang mag-shopping online, ginagamit mo ang Shopee app, bakit hindi mo i-try, diba? Baka pagdating ng araw, kakailanganin mo ang pera, tapos nandun lang pala sa Shopee yung perang kakailanganin mo. So kung gusto mong mag-invest ng kahit na pakonti-konti lang, at gusto mong may ma-withdraw ka pagdating ng araw, o diba, pwede mong i-try ang Shopee Affiliate.